baka gusto mong gayahin to. Kung wala ka pang naiisip na mai-content, tapusin mo lang ang video ito hanggang dulo. Basic lang to. Tara sa CapCut, gawin natin. Gawa lang po tayo ng video katulad ng ginagawa ko dyan. Kayo na po bahala kung gulong ang gagamitin nyo dyan. Unang gagawin po natin, i-timing po natin dun sa part na kunwaring nag-react yung ating karakter na napatingin sa ibabaw. I-tap po natin para ma-highlights. Then, focus po tayo sa baba. Piliin po natin dyan yung freeze. Kapag may naka-freeze na po tayo, abante po tayo. I-timing naman po natin dun sa part na naka-pogi pose yung ating karakter. I-stay lang po uli natin yung playhead o yung puting guhit na yun dyan. Then, i-tap po natin para ma-highlights. Tapos po, piliin po uli natin yung freeze sa baba. Kapag may naka-freeze na po tayo, yung nasa unahan niyan, i-delete po natin. Ngayon po, meron na po tayong dalawang naka-freeze. Focus lang po muna tayo sa pangalawang pinreeze natin. Dahil ibababa po natin yan gamit ang overlay. Piliin lang po natin yung overlay sa baba. Kapag naibaba na po natin, i-drag lang po muna natin yan dyan. Then, focus po tayo sa ating karakter na may dala ng gulong. I-timing po natin yung bago niya, itaas yung gulong. Dahil dyan po natin ilalagay o itatapat yung ating second layer. Kung goods na, stay lang po tayo dyan sa second layer. Then, piliin lang po natin sa baba yung mask. Dito mga loads, piliin lang po natin yung circle. Then, ilagay lang po natin yung circle doon sa loob ng ating gulong. Kung goods na, wag po natin kakalimutan i-adjust yung feather. Then, stay lang po tayo sa unahan yan. Maglagay po tayo ng keyframe o diamond dyan. Kapag may diamond na po, abante po tayo konti. Sa pag-abante po natin, kapag nagputi na po yung diamond na inilagay natin, syempre po gumalaw na yung ating karakter. At nabago na rin po ang posisyon ng gulong na hawak ng ating karakter. Tigil lang po tayo dyan, saka po natin isunod yung ating circle. Automatic po magkaka-diamond na po yan dyan. Then, abante po uli, basta focus lang po tayo sa ating diamond. Kapag nagputi na po yung diamond, saka po natin galawin yung ating circle. Same process lang din po ang gagawin natin sa susunod. Basta isusunod lang po natin yung circle dun sa direksyon ng gulong. Ngayon, dito sa part na to, tigil po tayo. Tap po natin yung check. Tapos po, mag-split po tayo dyan. Then, yung natirang yan, gagamitin pa rin po natin yan. I-abante lang po muna natin. Tapos po, focus po tayo dun sa first layer. I-timing po uli natin yung kunwaring palalabasin na niya yung kanyang kambal. Abante tayo konti. Tigil po natin dyan yung playhead o yung puting guhit na yan. Saka po natin itapat dyan yung kaduktong nung pinris natin. Stay lang po tayo sa unahan yan. Maglagay po uli tayo ng keyframe o diamond dyan. Tapos, balik po ulit tayo sa mask. Dito mga loads, piliin po natin yung rectangle. Ilagay lang po natin dun sa ibabaw ng ating goma o ng gulong. Basta wag nyo lang kakalimutan i-adjust yung feather. Then, tulad ng ginawa natin dun sa una, ganun din gagawin natin dyan. Kaya lang yung una, circle po ang gamit natin. Dito po ay rectangle ang gamit. Tapos, sa ibabaw po ng gulong natin, itinapat. Dito, pinalabas na po natin yung isang karakter natin. Kung goods na, check po natin kung anong resulta. Kung goods na po tayo dyan, focus naman po tayo sa kaduktong niyan. Ibaba din po natin yan gamit ang overlay. Tapos po, iduktong lang po natin yan dun sa huli nating ginawa. Then, stay lang po tayo sa unahan yan. Tapos po, balik po ulit tayo sa mask. Then, piliin po natin yung horizontal. Tapos po, huwag niyo pong kakalimutan i-adjust yung feather niyan. Then, itayo lang po natin sa gitna ng dalawang karakter po natin yung horizontal. Tapos po, abante po tayo. Punta po tayo sa unahan ng una nating pinris. Pero sa second layer pa rin po tayo magpo-focus dahil mag-i-split po tayo dyan. Siyempre, hindi pa po tayo tapos dyan. Balik po uli tayo sa mask. Tapos po, maglagay po muna tayo ng keyframe o diamond dyan. Ngayon po, dahil nasa horizontal yan, papalitan po natin ng rectangle. Then, para lumabas po yung isang karakter po natin, itap lang po natin yung invert sa baba. Ngayon po, lumabas na yung isang karakter natin na magpapawala dun sa isang karakter natin. Basta make sure lang po na buo yung isang karakter natin na nasa loob ng ating rectangle. I-timing po natin yung kunwaring pawawalain na o sasakluban na ng gulong yung isang karakter natin. Ginalaw na po natin yung ating rectangle. Automatic po nagka-diamond na po yan dyan. Halos same process lang din po yan dun sa una nating ginawa. Ang pinagkaiba lang po, pinawala na po natin dito yung isang karakter natin. Sundan nyo na lang po ang ginagawa ko dyan. Kapag goods na, check po natin kung anong resulta.
Finally, kapag all goods na po, ready to export na po natin to mga lods. Para sa mga baguhan, sana po nasundan at sana po nakatulong. At kung nakatulong, pakishare mo naman ang video ito para makatulong din po sa iba. At salamat at umabot ka sa video ito. Maaari ko bang mahingi ang isang like mo? At pwede ko bang malaman kung taga saan ka? Para malaman ko naman kung saan umabot ang video kong ito. Paano mga lods, salamat sa inyong panonood at thank you Lord. Peace out!